James chapter 1, verses 1 to 11. King James tayo. So, itong letter na to, si James ang author. Obviously. Ngayon, sinong James? No? Dami kasing James sa Bible eh. Merong James na isa sa apostle. Ay, hindi ba siya kasali ng Hindi, ibang James to. Merong James na kapatid ni John. The one who wrote the book of John. Merong James na son of Alphaeus na apostle din. Etong James na to, kuya ni Lord Jesus. Kuya niya to. So, kilalanin muna natin si James. Maraming kapatid si Lord, no? Sabi sa Bible. Yung mga lalaki, pinangalanan. Meron siyang Simon na brother, Jude, yung sumulat mo. May kalimutan ko na yung isa eh. Pero may mga babae siyang kapatid na hindi nilagay mo. So, can you imagine? Hindi si Lord Jesus, sabi sa Bible he never sinned. Siguro itong mga kapatid niya naiinis sa kanya kasi siguro favorite si Lord eh. Kasi bait niya eh. Perfect. Siguro yung mga kapatid niya, syempre, nagkakasala, nakakainis, naiinis siguro sila, Mary and Joseph. So, imaginein mo yun, yung feeling mo. So, siguro, medyo nakakainis to si Lord, no? Tapos ito pa, kuya, no? Can you imagine yung kuya, nakikita yung bunso. Favorite si Lord eh, no? Selo siguro sila, si James. Ano? Paano naging kuya virgin birth? Half brother pala. Half brother. Yung side ni lalaki. Kasi si Lord, di ba, virgin birth. Spiritual eh. Virgin pa si Mary. Nilagay yung spirit sa kanya. So, walang daddy. So, yung sila James, ang daddy niya to, si Joseph talaga. Tapos si Mary. So, half brother. Oo. Di nauna pa rin si Lord, di ba? In a way. Oo nga, no. That's a good point. So, ang kuya nila si Lord. Pero bakit sinasabing oldest? Oldest siguro. Oldest siguro kasi Hindi na virgin. full. From Joseph. Siguro ganun, no? Pero that's a very, very good point. Ngayon, anyway, si James, naging leader siya o sa modern term, pastor siya ng Jewish Christian na church. Kasi ang target ni James, yung mga Jew. Ang target ni James yung mga Jew. Kunyari si Paul, ang target niya nung una, Jew, tapos naging Gentiles. Di ba? Pero ang main target nito, siya ang dito, leader. Si James. Sabi sa Acts 21:18, yung leader siya. Tapos sa 1 Corinthians 15:7, nagpakita si Lord Jesus sa kanya after nung na-resurrect si Lord. So, non-believer to nung panahon. Siyempre, di ba? Dito naniniwala. Pero para maniwala siya, can you imagine? Nagpakita mismo yung kapatid niya sa kanya. Pagkatapos nun, naniwala na. Jew kasi si James. Basically, pag nandun ka sa time nila,
automatic. Kumbaga sa Philippines, automatic ka. Generally speaking, no, Catholic ka. No? Sila kanila, automatic ano ka na. Jewish ka dapat. So, na-resurrect si Lord. Nagpakita siya kay James. Na-mention din siya sa Acts 12:17. Si Paul, minention ni Paul si James, tinawag niya the Lord's brother sa Galatians 1:19. History ang nickname ni James, James the Just. James the Just. Historically, sabi nila, mahilig daw, hindi mahilig, kundi lagi daw to nagdadasal. Yung tuhod daw niya may kalyo na parang tuhod ng camel. Believe that. Yung camel, alam niyo yung camel, di ba? Parang hoof na. Yung camel, pag pumupwesto yun, di ba? Nakaganon. So, may kalyo. Si James daw, palagi daw nagdadasal. Kaya tinawag siyang James the Just. Sa 1 Corinthians 9:5, yung sabi dito na may asawa. May asawa to si James. Siyempre, pag Jew ka, strict ka. No? Yung background mo, Jewish. Pero nagsulat siya ng letter sa Acts 15, no? Tandaan niyo yung Acts 15? Yung first council. Tandaan niyo may mga false brethren sa Acts 15 na nagkakalat ng Unless you're secret false church. teaching. Ang nag-meeting, di ba? Sila James, sila Peter. Tapos nandun si Paul. No? Nandun din sila John, si Barnabas. Doon nang unang ano. By the way, ang first book ng New Testament, James. First book. Ang sumunod, yung first ni Paul. Ano yung first ni Paul? Galatians. Galatians. Oh, sabi. Oh. So, historically, chronologically, nauna ang James. Tapos, Galatians. Nung AD 62, dito namatay si James. Nasa martyr. First book. Ha? New Testament. New Testament. First book ng New. Book of James. Tatandaan niyo si Josephus? Di ba si Josephus, historian? Sinulat niya si Lord, nagsulat siya. Si Josephus, sinulat din niya si James. Sinulat niya yung pagkamatay ni James. Meron daw high priest, pangalan niya Ananus, high priest. Nagkaisa daw yung etong high priest na to, tsaka yung Pharisee, at tsaka mga scribe. Tapos inassemble yung Sanhedrin. Narinig nyo na yun, no? Ibig sabihin ng Sanhedrin, Jewish Council. Parang pinakamatataas. Nag-gather. Ginawa nila, sinamon nila si James. Sinabi nila kay James, James, i-proclaim mo, nasa temple sila, i-proclaim mo na si Jesus is not the Messiah. Parang binuli siya. Pinadampot siya. Pinalibutan. Ginawa nila kay Lord din yun, di ba? Tandaan nyo. Parang, alam mo yun, they gang up on him. No? Kino-corner siya. Ginana nila si James, pinahuli. Nasa temple, sinamon. Sabi, i-declare mo na si Jesus is not the sent one o the Messiah. Ang ginawa ni James, of course, hindi niya ginawa yan. Ang ginawa niya, sumigaw siya. Sabi niya, Jesus is the Son of God and Judge of the world. Nagalit ngayon yung high priest. Tinulak si James. Nasa temple, nasa highest point ng temple sila. Tinulak si James. Nahulog siya. Miraculously, hindi siya namatay. Buhay. So, ang ginawa nila, nagbabaan.
They stoned him to death. Pinagbabato. Hindi rin namatay. Ang ginawa nila lastly, pinukpok ng club sa ulo. Parang, alam mo yung baseball bat? Parang, para mamatay. Flame. During nung ini-stone niya pala, during yung binabato, lumuhod daw si James. Nagdadasal. Sabi daw niya, yun, same nung kay Lord, forgive them for they know not what they do. Diba sinabi din ni Lord yun nung nasa cross niya. Nasa cross siya. Forgive them, Father, for they don't know what they do. Si Josephus nagsulat niya. Hindi lang si Josephus, may isa pa. May isa pa na Hegesippus. Hegesippus. Christian historian din. Same ibang writers. Si Josephus, Jewish historian. Ito si Hegesippus, Christian historian. Pero same tugma yung ano nila. So, nag-research yun nung nangyari, sinulat nila. So, that's how James died. From a non-believer. No? I'm not sure kung siya rin yung nagsabi, yung tandaan niyo, minak niya si Jesus. Nung may festival. Pumunta ka doon, pakita kang gilas ka doon. Si James din yata. Sabi nila, hindi ako pupunta dyan. Parang inaano siya, minamak ni James. And non-believer sila eh. Pero nakalagay din sa Bible, they didn't believe him. Nakalagay sa Bible, kalimutan ko na eh, one of the gospel, his brothers didn't believe him. So from non-believer, sila James, sa mga kapatid niya. I'm pretty sure lahat ng kapatid niya siguro. By God's grace, sinave niya. Pati yung mga nanay niya, tatay. Grabe si Lord dun eh, no? Pero from a non-believer, maybe a hater, kasi yung kuya nila, no, makulit. Sobrang bait. Hindi napapagalitan. Nagpaka-martyr. Pinapa-deny sa kanya eh. Binaliktad niya. He is the Son of God. Siya doon. Tinulak siya. Patay siya. Martyr. So that's James, kapatid ni Lord. So okay, verse 1. Makikita natin dito yung humility ni James. Sabi, verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Yung servant dito, yung Greek word talaga nito, slave. Ito may humility. And of the Lord Jesus Christ. Hindi niya sinabi, James, the brother. Kapatid ko. Yung Lord niyo, kapatid ko. Ayan. Whom Jesus loved. Walang kayabangan. Pero iba si John. Si John makulit eh. Si disciple whom Jesus loved nga naman. Pero ito iba. Grabing humility ni James. No? Hindi niya sinabi yung 1 Corinthians 15 na nagpakita sa akin nung na-resurrect. Sinabi. No, I'm a slave. I'm a slave of the Lord Jesus Christ. Bond slave actually. Ibig sabihin nun, permanenteng slave na for life. Ano? Doulos. That's the Greek word. Doulos. So, kanino naka-address? To the 12 tribes which are scattered abroad. Greeting. So, naka-address to sa 12 tribes of Israel. So, basically, naka-address sa mga Jews. Sa Old Testament, yun yung 12, di ba? Tandaan nyo? Nandun si Joseph, no? Si Benjamin, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun. That's the 12. So, naka-address to sa Jews. So, ang target. So, makikita natin kung bakit
mapapag-aralan natin kung bakit yung the way na, kunyari, ma-encounter natin sa chapter 2, no? Faith without works is dead. Bakit ganun, no? Makikita natin kasi ang audience dito. Jew. Mhm. Kaya medyo malalaman natin kung bakit ganun. Diba? Hindi to nakaano sa, kunyari, si Paul, ang mga letter niya, Romans, mga Gentiles yun eh. Kaya iba ang tama. Naintindihan nyo? Verse 2. My brethren. So, brethren to. Jewish Christians to. Mga early Christians to. Jew. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations or various trials. Familiar, no? Parang si Peter din, no? Dahil sa totoo lang, si Peter, Jew din yun eh. Ang target din nun, mga Jew din. Although sinabihan siya from Acts 10 na yung mga Gentile din, tandaan nyo, yung bumaba yung mga pagkain. Gentile din daw. May ministry din si Peter na gano'n. Pero ito, Jews. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations or various trials. Parang ano to, no? Count it all joy. Mag-rejoice ka daw kapag may mga trial sa buhay mo. Parang Acts 5:41, sabi, nung na-persecute yung mga sila, yung mga apostles, pag-uwi nila, sabi, they're rejoicing because they're counted worthy to suffer shame for his name. Nagre-rejoice pa sila, no? Na-persecute sila. Parang napatrouble tayo dun sa mga Pharisee, na-offend sila, nag-rejoice pa sila. Kasi wala pang Book of James dun, alam na nila yung gagawin. Diba? Instinct, no? Parang spiritual instinct. Let's rejoice. Rejoice sila. Temptations, pyrasmos. Pag-aralan natin dati. Trial, ibig sabihin. The trial of man's fidelity, integrity, virtue, constancy. So, ibig sabihin na ang temptation dito is not a temptation na kunyari temptations to sin. That's not it. This is testing, hardships in life. Perasmos. Adversity, parang mga parang kahirapan. Affliction. Pero may magandang meaning dito. Sabi, trouble sent by God. Trouble sent by God, serving to test or prove one's character, faith, and holiness. So, ibig sabihin, kay God nang galing. Kay God nang galing para maano ka. Ang example nito is yung buhay ni Job. Tandaan niyo yung buhay ni Job. Yung may asawa si Job di ba? Tapos may pamilya, dami niyang sheep, mayaman si Job. Tapos, sinabi ni Satan kay God, kaya ka lang naman sinasamba niyan kasi binigyan mo siya ng kayamanan. Binigyan mo siya ng magandang buhay. Of course, sasambahin ka niyan. Sabi ni Satan kay God, tanggalin mo lahat yan. Mumurahin ka niyan. Sabi ngayon ni God, ganun. Okay. Aalaw kita na sirain mo yung buhay niya. Huwag mo lang siyang papatayin, sabi ni God. Aalaw kita. Sige, tingnan natin. Yun ang example ng ano na ngayon nangyari kay Job. Pag binasa mo yung Book of Job, no? Namatay yung mga anak niya. Yung mga kayamanan niya, nawala. No? Everything. Yung balat niya na he got ugly.
nagkasakit din siya, naging frail na siya, parang yung buto niya, alam mo yun? Inano niya ba? Did he curse God? Pag binasa mo yun, mali si Satan. So that's another study. That's an example na trials or temptations na nanggaling kay God. Sa atin, anong mga example nun, no? Kunyari, nawalan ka ng trabaho, no? In the most extreme scenario, yun, namatayan ka ng family member, no? O kaya nagkasakit ka. Yun yung mga inaalaw ni God na mangyari. Anong example na maaring maging outcome nun? Sisisihin mo ba siya? Or iko-continue mo siyang i-worship at mahalin at hindi mo, alam mo yun? Parang Job. Sa mga believers, ite-testing ka ni God na ganun. Hindi ka niya ite-testing. Ito pala, importante to. Hindi ka niya ite-testing para makuha yung negative result. Hindi ka niya ite-testing dahil inaasahan niya sasabihin mo, hindi na kita i-worship God. Hindi ganon. Gusto ka ni God, kumbaga, ipa-level up. Palalakasin ka niya. Tandaan nyo, pinag-aralan natin sa Peter, no? Sinabi, yung trials nyo, yung sufferings nyo is worth more than silver and gold. Diba? Precious daw, diba? Yung sufferings. Can you imagine? Bakit? Kasi, diba? Parang sa Romans 5:3. It's gonna, not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation or trials worketh patience. Mag-i-improve ka eh. Tandaan nyo, pinag-aralan natin, minsan, hindi mo napapansin si God, hindi ka nagdadasal, kasi ang ganda ng buhay mo eh. Pero kapag may kailangan ka kay God, dun ka ngayon nagdadasal, di ba? Pag may hinihingi ka, di ba, doon ka nagdadasal. Kaya ngayon sinasabi na way nila Peter, nila James, na i-treasure o alam mo yun, i-enjoy nyo yung moment na yun kasi sa totoo lang, napapalapit ka kay God kapag gano'n eh. May problema ka. Pag may problema ka, kanino ka lalapit? Kay God, di ba? Napapalapit ka sa Kanya eh. Pag napalapit ka kay God, may resulta yun. Magle-level up ka ngayon. Magmamature ka ngayon, yung faith mo. Diba? Kaya niya sinasabi sa verse 2, count it all joy when you fall into trials, diverse trials. Ibig sabihin ng diverse, no? Marami, various, iba-iba. No? Verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ito rin pala yun eh. Parang yung Romans 5:3, no? That knowing this, that the trying or testing of your faith. So tinetesting eh. Again, tinetesting ka hindi ka para bumaksak. Tinetesting dahil ipapasa ka ni God eh. There's gonna be spiritual transformation. There's gonna be a spiritual growth. Transpiring. May mangyayari. Yun. Verse 4. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and complete or entire, wanting nothing. Familiar to, parang yung ulit, let patience have her perfect work, that you may be perfect and wanting nothing and complete na.
Parang tanda niya yung 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8, yung giving all diligence, add to your faith virtue. Na? Tanda niyo. And to virtue knowledge, and to knowledge temperance. Yung verse 8, for if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren or unproductive, no? Nor unfruitful in the knowledge. Kung makukomplete ka, naintindihan nyo? Parang ito, wanting nothing, lacking nothing. Verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that gives to all men liberally or freely, and upbraided not, and it shall be given him. So, ang key dito sa binabasa natin lahat nito is wisdom. We ask for wisdom. Sabi dito, God give to all men. Tong all men na to, this is believers, not all men. Di ba? Paano makakahingi yung non-believer? Wala naman siyang relationship. Naintindihan niyo? He will give to all men freely. Mga nanghihingi. Wisdom. Specific dito, no? Wisdom. Hindi sinabing toys, no? If any of you lack toys, if any of you lack cars, if any of you lack house, if any of you lack money, let him ask of God. And that God that give it to all men freely. Money? Hindi. Wisdom. Wisdom kasi ang pinakamahalaga. Sa totoo lang, if you study the word. Wisdom pinakamahalaga dito sa mundo. Wisdom from Him, of course. Sabi dito, and upbraided not. Ibig sabihin, without question. Yan, without reproach. O hindi ka niya i-criticize o i-revile. Ba't mo kailangan ng wisdom? Walang ganun. He'll give you wisdom if you ask. Verse 6. But let him, ask in faith. Nanghihingi ka ng wisdom, no? Let him ask in faith. Not doubting. Nothing wavering. Hindi ka nagda-doubt. For he that wavereth or doubts, verse 6 tayo, no? For he that doubts is like a wave of the sea. Imagine mo, wave of the sea, no? Driven with the wind and tossed. Ganon. So, pag nanghingi, ask in faith ng wisdom. Proverbs chapter 2, 3 to 5. Babasahin ko. Yea, if thou criest after knowledge, and lifted up your voice for understanding, if you seek her as silver, and search for her as for hid treasures, then you shall understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Naintindihan nyo? Basahin mo nga yung Tagalog, Jay. Proverbs chapter 2, 3 to 5. Proverbs chapter 2, 3 to 5. Sige. Pagsikapan mong magkaroon ng pangunawa na parang naghahanap ka ng pilak o anumang nakatagong kayamanan. Kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at mauunawaan mo ang tungkol sa Kanya. Mauunawaan mo ang tungkol sa Kanya. Mauunawaan o maiintindihan, no?
ang tungkol sa kanya. Para ka daw nagse-search ng treasure. Pag ginawa mo daw yun, so imagine mo yun pag binigyan kita ng treasure map. Hahanapin mo yun, di ba? Mag-a-adventure ka, no? Magre-ready ka. Prepare mo yung baon mo, kailangan mo ng flashlight, mga tools. Hahanapin mo yun, may treasure. Can you imagine, sasabihin ko sa iyo yung laman nitong treasure chest. Ang laman nito is pure gold. 1,000 pounds pure gold. Ang yaman mo na. Hahanapin mo ngayon yun. Susundin mo yung mapa. Hanapin. Ang sinasabi dito, for knowledge and wisdom. Ganun din daw dapat ang ano natin. Attitude. Kapag ganun ka daw, grabe sinabi na yung result. Kapag ganun ka daw, ayun. Nasabi? Yung last part. Maunawaan mo yung tungkol sa kanya. In a way, makikilala mo siya kung sino yung Diyos. Makikilala mo siya. Mahalaga yun eh. Diba? Mahalaga na makilala siya eh. Pero sabi dito, no, yun. It should be done, balik tayo verse 6, should be done in faith. Walang doubting. Walang doubting. Sabi nga sa Matthew 7, tandaan nyo, no? Ask, seek, knock. Tandaan nyo yun, no? Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asks, receives. And he that seeks, finds. And to him that knocks, it shall be opened. So, you have to be bold. Ibig sabihin nun, no? Kapala mo yung mukha mo. Tandaan niyo sa Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Basahin mo ngayon Tagalog dan. Hebrews 4:16. Makita natin, gusto natin malaman yung Tagalog na bold. Alam mo ba ibig sabihin nun? Hindi, di ba? Tingnan natin yung Tagalog para maintindihan. 4:16 Hebrews. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So ano? Mag-atubili. Wag mag-atubili. So parang wag ka mag-alinlangan. In a way, hindi din yun eh. Oo, maging confident ka pag nanghihingi ka sa kanya ng wisdom. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Nothing wavering, not doubting. For he that doubts is like a wave of the sea driven with the wind. Ano ibig sabihin nun? Diba? 7 and 8 connected there. For let not that man think that he shall receive anything from the Lord. Kumbaga sa Tagalog huwag kang umasa na makakatanggap ka ng hinihingi mo sa kanya. Bakit? Kasi nagda-doubt ka eh. Pag nagda-doubt ka, huwag ka na umasa. Yun sinasabi dito. Let not that man think that he shall receive anything of the Lord. 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Hindi mo ma-establish sa utak mo kung anong gusto mo. Yun yung sinasabi rin dito. Sinulat ko sa notes ko. If you're going to ask God for wisdom or knowledge or anything na spiritual, pero uncommitted ka sa Kanya, you're lazy, you're worldly, yung priority mo hindi siya, or caught up ka dito sa mundo, sa affairs of this world, tapos nang hihingi ka,
Naintindihan niyo yung point ko? Nakikipaglokohan ka kay God. Nagigets niyo yung sinasabi ko? Double-minded ka. And you don't really want what you're asking for. Naintindihan niyo? You're asking in hypocrisy. You need to commit and make up your mind. Hindi ka pwedeng nagdadasal, no? Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng wisdom para maintindihan ko yung Bible. Tapos hindi ka naman nagbabasa. Maintindihan mo yung sinasabi ko. That's being double-minded. Wala ka naman talagang pakialam eh. Ba't mo hinihingi yung wisdom? Sabi dito, let not that man think that he shall receive. No? Bigyan mo ako, Lord, ng understanding. Tapos busy ka dito sa mundo. Wala kang time sa kanya. You don't wanna get to know Him. You think you're gonna get understanding and wisdom? Naintindihan mo yun yung sinasabi dito. Nanghihingi ka do you really want it? Because your life is telling a different story. Naintindihan nyo? Busy ka sa ganito. Eto mga inaatupag mo. Tapos nanghihingi ka ng spiritual things. Naintindihan nyo? Wala. Wala ka matatanggap. Sinasabi dito. Verse 9. Let the brother or lowly brother of low degree rejoice in that he is exalted. Exalted. Taas. Grabe. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Sa mata ng Diyos, ang mga exalted is yung lowly Humble. in spirit. That's the word. Humble. Nakita natin yung humility ni James, no? Diba? Lowly in spirit. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng lowly in spirit o brother of low degree. Yun yung someone na nare-recognize nila yung need nila. Their need of God rather than self-reliance. Naintindihan nyo? Yun yung ito yung sinasabi dito na the lowly brother na mag-rejoice. Yun yung somebody na ina-acknowledge niya yung kanyang spiritual poverty. Ina-acknowledge mo na wala ka, spiritually speaking. Naintindihan niyo? James 4:6 sabi, but He gives more grace. Wherefore He said, God resists the proud, but gives grace unto the humble. Tandaan niyo. James 4:6. Rinig mo yun? God resists the proud, but He gives grace unto the humble. Matthew 23 verse 12. Whosoever shall exalt himself shall be abased or be made low. And he that shall humble himself shall be exalted. You're gonna be rewarded for your humility. Yan sinasabi dito. Iba naman yung Lotto the Proud Guys to that. Invento ni yan.
yung Ray. Ginamit niya tong verse na to. Sinalpakan niya ng kanyang method. Verse 10 to 11. But the rich, in that he is made low, because as the flower of the grass, he shall pass away. Nakita niyo yung dalawa. Balik sa verse 9. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. But the rich, in that he is made low. Because as the flower of the grass, he shall pass away. The rich, sino yun, no? Kasi pag mayaman ka, doon ka naaasa eh. You would think you don't need anything. Not even wisdom. You have everything. You're gonna be blinded with whatever, with the things that you have. Naintindihan nyo? Parang ano to eh. Nasa na yun? Revelations 3. Yung the lukewarm. Puntahan natin, Revelations 3. Laodicea. 14. 3:14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. And I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. 16. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew or vomit you out of my mouth. 17. Because you sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Grabe, makikita mo dito kung sino yung lukewarm. What is being lukewarm mean? Ibig sabihin pag lukewarm, wala kang pakialam kay God. Kita-kita mo na dito, di ba? Sa verse 17. You say I'm rich. Ano ibig sabihin nung pag rich ka, di ba? Wala kang pakialam. Umaasa ka na, no? Ayan, no? Self-sufficient. Have need of nothing. Ay, nalimutan na si God. Na? Trabaho ka na eh. May pamilya ka. May anak. You got everything. May anak, may kotse. Yung income ng pera, pumapasok consistently. Everything is, diba? Everything is good. I'm set for life. No? Nasa na si God? You don't need him. Sila yung lukewarm. 18. I counsel you to buy of me gold, tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, damit, that thou may be clothed, and that the shame of your nakedness do not appear. And anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Balik tayo sa James. Dash 19. That's the rich. Second part.
ng verse 10. Because as the flower of the grass, he shall pass away. Kasi naintindihan nyo, flower, temporary lang yung beauty ng flower. Ang ganda ng flower, no? Generally speaking, no? Kunyari, may ka ng sunflower, roses. Meron silang peak appearance, no? Na yung time na ang ganda-ganda nila. No? Pero malalanta. Hindi permanente. Etong mga rich na to, hindi pinag-uusapan dito yung yung mga mayayaman. Hindi dito kino-condemn yung mayayaman. Hindi sinasabi ditong masamang maging mayaman. Hindi. Ang point na sinasabi dito is yung mga wala nang pakialam kay God. They don't need Him. They got everything. Naintindihan nyo? Bakit naka-address sa mayayaman? Diba? Basically kasi yung mga Jew, hanggang ngayon, di ba? Sino yung mga mayayaman? Di ba? The Jews. Israel. They're rich. Yan, nandun yung mga Jewish religion. Tingnan mo yung mga Pharisee, di ba? Nagnanakaw pa yun, di ba? Yung mga pera, no? Na binibigay ng mga tao and everything. They're den of thieves. Di ba sabi? Tapos yung sabi, one of the gospel, they devour widows' houses. Anong ibig sabihin nun? No? Kinukuha nila yung mga bahay. Devour. Oo. Yung mga widow, no? Nakalimutan ko na yung how they do things sa time nila. Pero pag yung mga widow wala nang asawa, no? Magpo-provide sila ng housing sa mga ganun. No? Pero only at a specific time. Darating yung time na sasabihin nila, hindi mo na kayang to. Ito na yung time na magbabayad ka na. Wala kang pambayad, kinukuha nila yun. Yung mayaman ngayon sila. Yun yung ibig sabihin, yun yung context nung na yun. Yung they devour widows' houses. The Lord is talking to the religious people, the Jews, the Jewish people, the Jewish religious people. Sino yung kausap ni James dito, di ba? In a way, tina-target sila dito Pero ang meaning talaga nung generally, kahit sa mga believers, pwede kang maging sa tingin mong parang yung sa Revelation kanina, na you think you got everything in this world. In a way, parang rich na rin. Nakalimutan mo na ako. Yung advice ni Lord in the following verse, no? Buy of me gold. I counsel thee to buy. Ibig sabihin nun, bumalik ka sa akin. Kasi ako yung tunay na gold. Kayamanan. Diba? Para matakpan yung nakedness mo, diba? Bumili ka ng damit sa akin. Basically, come to me, seek real treasures, wisdom. Yun yung sinasabi. John 6:27 sabi, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him had God the Father sealed. Labor not for the meat which perish. Ano ibig sabihin nun? Bubulok. Huwag nyong alam niyo yun, huwag nyong itrabahuhin yung mga bagay na temporary. Huwag kayong mag-focus sa mga bagay na temporary dito sa mundo. Sasabihin ng tao, temporary lang tong beauty ko. Temporary lang tong lakas ko. Samantalayin ko na, no?
wala ka ng time sa kanya. Hindi maganda. No? Para kang flower na temporary lang, maganda ako. Yeah, totoo yun. May point na maganda ka at time no mare-reach mo yung prime. Pero that's temporary. Imagine yung time na mawi-waste mo. Wala kang time kay God. Kailangan ka mag-grow eh. Diba? Tapos walang ganong mangyayari kasi caught up ka sa things of this world. No? Rich, be made low, sabi, no? Hindi ibig sabihin nun loss of salvation. Ha? Ibig sabihin lang nun, exactly. Wala ka. Heavenly or spiritually speaking, you're basically nothing. You're not rich towards God. Tandaan niyo yung passage na yun. Oh, yeah. Oo. Exactly. You're gonna be the lowest. Diba? Hindi ibig sabihin, tingnan nyo, mga tao, no? Magmayaman, salvation mo. Nasaan yung passage na hanapin natin? Luke 12:21. Basahin mo, Jay. Luke 12:21. ESV. Teka. 18 nga. Basahin mo 18. ESB. And he said, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones. And there I will store all my grain and my goods. Hanggang 21. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. But God said to him, Fool, this night your soul is required of you. And the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. And is not rich toward God. Sino yung not rich toward God? Ayun, sinabi, magbi-build pa ako, no? Basically, magpapayaman pa ako. Paparamihin ko pa tong mga pag-aari ko. Tapos may darating, no? Hey, fool! Tonight, your soul is required. Mamamatay ka na. Kanino ngayon mapupunta yung mga pinagtrabahuhan mo, yung mga skinita mo, yung mga yaman mo, kanino saan mapupunta? Wala. Sabi so is the one who lays up treasure for himself. You're laying up treasure personally sa'yo, no? Dito sa mundo, no? Pero ang katotohanan nun is, you're not rich towards God. You're not rich towards God. Ano mas pipiliin mo? Do you want to be rich in this world but poor in empty, barren, bankrupt in God? Or poor in this world but rich towards God? Ano ibig sabihin nun? Kinocommand ba tayo na, sige, maglupa na lang kayo, magtanim na lang kayo ng kamote. Huwag na kayo magtrabaho, kailangan mahirap kayo. Hindi yun ang sinasabi dito. Hindi yun ang sinasabi dito. Pag may kakain mo, mamatay ka. Diba? Anong po-provide mo sa pamilya? Hindi yun. Ang pinag-uusapan dito, yung mo kay God, yung focus mo kay God, yung loyalty mo kay God, yung commitment mo kay God. Yung pagdepende mo sa Kanya, yung pag-rely mo sa Kanya. Naintindihan nyo? Yun ang focus dito. Hindi naman
Di na tayo sinasabihan na yung buhay niyo anuhin niyo na, 'no? Magpaka-ano na kayo dito, maging bum na kayo dito sa ano, sa earth, 'no, para mayaman kayo. Hindi yun yung tinuturo dito. 'Di ba? Basically, sinasabi, Balance. magpaka-humble kayo. Kasi kapag humble kayo, you rely to me. Ina-acknowledge niyo yung need niyo of God. Kasi pag di ka humble, I got everything. Naintindihan niyo? I'm strong, I'm young, I'm beautiful, no? Gagamit ko lahat to. I don't need God. No? Parang yung iba, no? Yung kotse ko, yung mga kinita ko, ako may gawa niya, hindi galing kay God yan. Na, may nagsasabing, may taong ganun eh. Diba? Insanity. Diba? We ought to be depending on God in all things. Wisdom, we need it. Especially when we are facing trials in this life. Wisdom. What's that? Basically, when we are faced with trials in this life, what's the wisdom? Reliance to God. Naintindihan nyo? That's wisdom. Asa kay God. Hindi lang during trials, naintindihan nyo? Maganda lang pag may trial kasi wala ka na talaga ibang kakapitan eh, di ba? Kaya maganda na may trial kasi kakapit ka sa akin. Hindi dapat tayo yung parang mayaman na when we deal with trials, we're gonna look to our own resources, no? Naintindihan nyo? To deal with the issue at hand. May problema, I don't need God. Didiskartehan mo, no? Nung may ipon ako nung time na to eh. Naglagay ako ng pera sa bangko eh. No? Tapos, bibenta ko yung kotse ko. Tapos, bibili na lang ulit ako. Total luma naman eh. Dinidiskartehan mo, no? Hindi sa sinasabing masama yung gano'n, no? Pero, you get the picture. Asa ka sa sarili mong kakayahan, no? God, chill ka lang dyan, ako na bahala dito. Parang gano'n, no? Hindi gano'n. So, that's it. Next week, i-continue natin to. Pag-usapan yung trials or temptation. Tapos, the wisdom, tutuloy natin. Okay? Amen.